Hi, I'm Diana Rosasena, and in this video, I'll demonstrate how common application layer protocols work using basic networking tools. And here's the protocols: the DNS, HTTP, FTP, SMTP, and Telnet. These are essentials from communication across the internet. And today, I'll be using command prompt, Wireshark, and Telnet to show how data flows between devices. So, ayan po. Mag-start po ako sa DNS. So, ang DNS is translate nito yung domain names like www.google.com sa IP addresses. And today, I'll be using any lookup www.google.com para mas may pakita ko siya. So, type ko lang yung kanyang command. Ayan. So, as you can see, ano pang lumabas sa server dahil walang nakalagay sa pointer record ko para sa IP address na yun. Kaya, ano na lumabas. Pero still, yung IP address ng Google website na ginamit is andito. So, sa madaling salita po, yung DNS is tinutulungan tayo para hindi tayo mahirapan maghanap ng address sa internet. So, pero if wala tayong PTR record sa IP address na yun, hindi makikita kung sino ang server. So, yun lang. So, next naman is I'll show you guys how DNS cache works. So, itatype ko lang yung kanyang command na ipconfig /play DNS. So, ayan. So, makikita dito yung mga domain names na recently visited. So, medyo marami siya. So, ang purpose po ng DNS cache is para makita yung mga list ng domain na na-resolve na ng laptop ko. At gamit naman po yung ipconfig /display DNS na command, makikita natin kung ano yung mga nakastore na domain sa laptop ko. So, yun lang. So, next naman is yung Telnet protocol. So, type ko lang kanyang command. So, itong command nito is para mag-play yung sa Star Wars. So, hintayin lang natin sila. Ayan. So, ang lumalabas po dito is could not open connection to the host on port 23, connection failed. So, ayaw nga akong gumana sa akin, nakailang try na ako, kaya nag-try po ako ng ibang since ayaw pong gumana sa akin. So, gumamit po ako ng ibang server na tinatawag pong telehack.com. So, ito po yung nagbigay ng access sa akin para makapag-play po ako ng iba't ibang commands. So, I'll try ko na siya. So, yun. So, ang ginagawa po ng Telnet is nagbubukas po siya ng bagong connection between our computer and the remote server. So, itatry ko po ulit yung sa Star Wars. So, once na-connected na po tayo, pwede na tayo mag-type ng command. Kaya, nung tinype ko po yung Telnet telehack na command, nagkaroon po ako ng access. And then, doon nagsimula po para makapag-send ako ng request ng telehack gamit po yung port 23, which is siya po yung default port na ng Telnet. And then, kapag na-accept na po ng server, pwede na ulit ako mag-play nung sa Star Wars. So, in the other hand po, yung Telnet is like a digital tunnel, then yung telehack lets us experience that in real time. So, yun lang.